Karaniwan na sa atin yung kwentong pagpag sa 7-Eleven, kaya may mga nakikitang multo roon. Nakakita na rin ako ng multo pero hindi sa 7-Eleven. Sa halip ay sa McDonald's. Ako nga pala si Maybelline. Dati po akong working student sa McDo pero hindi ko nasasabihin kung anong branch. 2 buwan pa lang akong nagtatrabaho roon nang makaranas ako ng katatakutan. Isa sa mga manager namin doon ay si Ma'am Raquel. Mababait naman lahat ng managers namin. Pero si Ma'am Raquel talaga yung madaling makapalagayang loob. Lagi siyang may baon na jokes at nakikipagkwentuhan ng kung ano-ano sa mga crew. Isang araw ay duty ako ng opening. Sarado pa ang store para sa customers pero may tao na sa loob. Pagpasok ko ay nakita ko si Ma'am Raquel na nagmamap ng sahig. Nilapitan ko siya at sinabing ako na ang gagawa nun. Ngumiti siya at pinasa sa akin yung map. Sabay akyat na niya sa taas kung saan naroon yung office. Tinapos ko lang yung pagmamap bago umakyat na rin at nilagay sa cabinet yung map. Nakita ko na nag-uumpukan yung mga katrabaho ko, pati yung isa naming manager, si Sir Chase. Tinawag nila ako pero hindi kaagad ako lumapit dahil naiihi pa ako. May sinasabi sila na hindi ko maintindihan kasi sabi ako ng sabi ng wait lang. Pagkatapos kong makaihi ay lumapit na ako sa kanila at nagtanong kung ano ang meron at ang aga-aga ay nagchichismisan sila. Tanong kaagad nila sa akin kung nagbukas na raw ba ako ng GC dahil parang wala akong alam. Pinakita sa akin ng isa kong katrabaho ang cellphone niya na naka-open ng group chat. Nakita ko roon ang usapan na hindi makakapasok si Ma'am Raquel dahil naaksidente siya habang papunta sa trabaho ng umagang yon. Dead on arrival si Ma'am at yun ang topic ng chismisan. Nanginig yung mga kamay ko kasi nakita ko pa si Ma'am na nagmamap sa baba. Kinuwento ko yon at halos lahat sila ay napahaplos sa mga braso dahil sa kilabot. Ayaw pa nga nilang maniwala pero sabi ko ay ano naman ang mapapala ko sa pagsisinungaling. Kaya nga ako bit-bit ko yung map pag-akyat ko. Nalate kami ng kalahating oras sa pag-o-open ng store dahil nagdasal pa kami at ipinagtirik ng kandila si Ma'am Raquel. Naaalala ko pa talaga yung itsura niya noong nakita ko siya ng umagang yon. Wala talagang makakaisip na multo na lang niya yon dahil ang ganda-ganda pa ng ngiti niya. Pag naaalala ko yon, palagi kong naiisip na ang bilis lang talaga ng buhay ng tao. Good evening po. Salvador na lang ang ipangalan nyo sa akin. Gusto ko lang din po sanang mag-share ng nakakatakot kong experience. 2009 pa po ito nangyari pero hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Medyo weird at creepy na experience para sa amin ng ate Vanji ko. Galante ang ate Vanji ko. Nanlilibre lagi tuwing sweldo. Noong mga time na ito ay wala pa akong trabaho kaya naman si ate Vanji ang madalas naman libre. 5 months na siyang buntis nung time na yon. Madalas ko ring samahan si ate sa mga lakad dahil nasa ibang bansa ang asawa niya. Nagpasya kaming kumain noon sa McDo. Sa labas pa lang ng McDo, napansin na agad namin ni ate ang isang matandang babae na nakasuot ng itim. Hanggang bewang yung buhok niya. Matalim tumingin yung mga mata at kapansin-pansin ang talas ng mga kuko. Pagpasok namin sa pinto ng fast food ay sumunod sa amin yung matanda. Bagay yon na hindi namin binigyan ng mali siya. Pumila kami ni ate. Si ate ang pinauna ko dahil siya ang magbabayad ng order namin. Nung sumunod sa akin yung matanda ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba. May 2 pa kasing pila na mas maikli dahil mas mabilis ang cashier. Kaya nagtataka ako kung bakit mas pinili ng matanda na sumunod sa amin. Matapos naming sabihin yung order ay nilingon ko yung matanda. Sandali akong nangilabot nung sabihin niya yung order sa cashier.
Pwede bang umorder ng chicken fillet tapos hindi ipapaluto ah? Tanong nung matanda. Magalang na sumagot yung cashier. Sinabi nitong hindi raw po pwede. Sinabi naman ng matanda na nagbibiro lang daw siya. Nung makahanap na kami ng upuan ni ate ay hindi ko inalis ang tingin doon sa matanda. Ramdam ko kasi na susundan niya kami. At Sir Neb, hindi nga ako nagkamali. Dahil sa dami ng bakanting upuan ay doon pa talaga siya pumwesto malapit sa amin. Habang kumakain kami ni ate ay nagulat kami nang kausapin kami ng matanda. Tinanong niya si ate kung saan siya nakatira. Hindi naman sumagot si ate. Maya-maya, nagtanong siya ulit. 5 buwan na ba yung tiyan mo? O 6? Sa sumunod na tanong nung matanda, ay nakita ko sa mukha ng ate ko yung sindak. Hinawakan niya ng mahigpit yung kamay ko. Nung tignan ko yung matanda, ay nakita kong naglalaway ito. Lalong tumalim yung tingin niya sa amin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at sinabing hindi naman daw talaga siya kumakain ng chicken fillet at umiinom ng soft drinks. Masama daw sa katawan niya. Kung gusto ko raw ay sa akin na lang yung order niya. Bagay na tinanggihan ko. Hindi na nakatiis si ate, Sir Neb, kasi sumasakit na rin daw yung tiyan niya. Lumabas kami nang hindi inuubos yung pagkain. Umorder na lang kami sa kabilang fast food. Ang sabi ni ate, Sir Neb, ay meron daw talagang kakaiba doon sa matanda. Para bang kapag nagtagal pa kami sa tabi niya, baka mapaanak siya dahil sa tindi ng pagsakit ng tiyan niya ng mga oras na yon. Hi mga kapasta, ako po si Joel. Bale itong kwento ko nangyari noong 2015. Katatanggap ko lang noon sa trabaho at bilang celebration na rin, nagkayayaang mag-inuman. Dapat 1 AM uwian na, pero nag-enjoy yung iba kong kasama kaya umabot pa kami hanggang 4:00 ng madaling araw. Bago umuwi, sabi nung isa naming kasama, magkape raw muna kami, pampatanggal ng tama. Kaso nga lang, wala nang bukas na coffee shop. Kaya nung may madaanan kaming McDo, nagkasundo kami na doon na lang magkape. Pagpasok namin, nakapagtataka Sir Neb. Kasi may mga tao ng ganoong oras na madaling araw. Halos 4 na mesa ang occupied. Pero naisip ko na lang, baka mga nagtatrabaho ng night shift. Umorder kami ng kape tsaka ng burger. Sinamahan na rin namin ng ilang fries. Habang nilalagay ng crew yung order namin sa computer niya, sinabi niya sa amin na kung pwede raw, huwag kaming masyadong maingay habang kumakain. Baka kasi maabala raw namin yung ibang customer. Umuo naman kami, pero pagpunta namin sa table, pinag-usapan namin kung bakit sasabihin pa sa amin yon nung crew. Nawirduhan lang kami. Habang kumakain, hindi ko mapigilan ang sarili ko na tignan yung mga tao sa kabilang table namin. Hindi ko alam kung bakit pero medyo masama ang pakiramdam ko sa kanila nung papasok pa lang. Napansin ko rin na hindi sila nag-uusap-usap. Parang nandoon lang talaga sila para maupo. Tapos yung mga pagkain sa harap nila, hindi man lang nabawasan. Ganon din yung sa ibang table. Medyo kakaiba nga Sir Neb, kasi mukhang hindi naman pagkain galing sa McDo yung nakalapag sa harap nila. Dahil nga sa sabi ng crew, mahina lang yung mga kwentuhan namin. Nalibang kaming lahat sa pag-uusap hanggang sa napansin ko na wala na yung mga tao sa katabi naming mga table. Lahat sila parang naglaho na lang bigla. Kinalabit ko yung mga kasama ko, tapos tinuro yung mga nawalang tao sa table.
Nagkatinginan kaming lahat kasi kung lumabas na yung mga tao, dapat narinig sana namin na naglakad sila o nabuksan yung pinto ng McDo. Pero wala, Sir Neb. Paglabas namin sa parking lot, may isang crew doon na nagsisigarilyo. Kinausap niya kami. Sabi niya, pasensya na raw kasi hindi nila sinabi na yung mga kasama namin kanina ay mga kaluluwa na lang. Actually, hindi raw sila sigurado kung anong mga nilalang talaga yon. Basta napansin na lang daw nila na kapag madaling araw na ay bigla na lang lumilitaw yung mga taong yon. Tapos makalipas lang ang ilang minuto ay bigla na lang silang nawawala.